na alam nyo po ba, more than 500 times, na-mention ang pera sa Bible. Aside from mindset, no, and that is very important, our mindset on how we think according to our dreams and our goals in life, isa sa mga pumipigil sa tao to get those dreams is the profitability. So when we say financial security, ito yung basehan na yung ginagawa mo sa buhay mo or yung business na ginagawa mo is nako-cover yung bahay mo, yung sasakyan mo, yung pagkain mo, tsaka basic entertainment mo. So, ito, lagi kong naririnig to about Filipino mindset and Chinese mindset. Ang Filipino, mag-aral ka mabuti para paglaki mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Sa mga Chinese, well, ikaw aral mabuti para ikaw tayo negosyo, di ba? That's why financial freedom is the main goal na tinuturo natin ngayong hapon na to or ngayong gabi na to. Okay? What's up? Alright, good evening everyone, and once again, maganda pa kayo sa gabi. Welcome to our Power Hour call. And I am your speaker for tonight, and I'm Coach Tolitz. You can call me Coach Tolitz. Gusto ko muna kayong tanungin lahat kung may mga dreams pa ba kayong natitira. O yung iba naman, meron pa ba kayong dreams na hindi pa nakukuha? Ano ba yung mga pangarap natin na hindi pa natin nakuha? So please type on the chat box. Kung meron ka pang dreams, i-type mo, dream! Magkakaiba rin tayo ng perspective about dreams, no? You are doing this business, you are listening right now in our Power Hour call, it's because maybe magkakaiba tayo ng pangarap. Yung ibang pangarap, maging healthy lang all throughout the physiology nila, the physical body, and also the mental health, no? Kasi nasa amare tayo. Yung iba naman ang pangarap is yung about naman sa business, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang sasakyan, magkaroon ng malaking savings, at makapag-travel all around the world. At hindi yan imposible, lalo-lalo na yung pangarap natin about sa pagtulong sa ibang tao. So, napaka-importante po na may mga pangarap tayo lahat. At yung iba, sasabihin nila, ay, matanda na ako. Ngayon pa lang, sasabihin ko na po yun, mali po yun because age is just a number. Hindi po edad ang basehan ng pag-build ng pangarap sa buhay natin, Kung hindi, dahil buhay ka pa, kayang-kaya nating, kumbaga kayang-kaya mong mangarap, pangarap na lang ang libre, di ba? So, yung pangarap, yan ang dapat nating sinusulit, no? Habang tayo po nabubuhay sa mundo. Ngayon, sabi ni C.S. Lewis na you are never too old to set another goal or to dream a new dream. Hindi pa tayo ganun katanda para makakuha at mag-set ng panibagong pangarap. Kasi habang buhay, sabi ko nga po, habang buhay tayo, pwede tayong mangarap. So kung ikaw nasa 60 years old na, ang dami mo pang pwedeng gawin. Kasi kung 60 ka at nandito ka sa Amare, okay, nasa ALB ka, ang goal natin, umabot po kayo ng 100. Hindi yung ika-ika, syempre. Yung malakas tayo, di ba? Yan ang goal natin. Kaya nga, holistic wellness, better life. That's our main goal. Kaya hindi pa po huling mangarap tayong mga tao, tayong mga ka-ALB. Lakihan pa natin yung pangarap natin kasi again, yan na lang ang libre sa mundo. Pangarap na lang ang libre. So, sulitin na natin, di ba? Lakayan natin yung pangarap natin pagdating sa mga ganitong bagay, no? It's not because we are materialistic, but because we want to experience more in life. Sino ba naman yung may ayaw na yung mga lugar na hindi mo napupuntahan dati, pwede mong puntahan ngayon? Sino ba yung may ayaw na yung mga sasakyan na pinapangarap lang natin dati, meron ka na ngayon, di ba? Sino ba naman yung may ayaw na yung savings na kakarampot dati sa bank account mo, ngayon sobrang dami na, di ba? Ngayon, dun sa pinaka-last, the charity, okay, or giving back to the community. Kapag kasi you are able to help other people, mas masarap tumulong. Kesa naman yung sarili mo, hindi mo matulungan, pangarap mo, hindi mo makuha, tapos tutulungan mo yung ibang taong kunin yung pangarap nila. Mahirap yon. Ngayon, kung nahihiya ka na banggitin sa chat box, kung nahihiya ka na sabihin sa mga kapwa mo, kanegosyo natin dito, di isulat mo sa papel, pero in a past tense form. In that way, you are telling
yourself and the universe and your creator na you are capable of getting those dreams in reality at kaya mo yun i-manage, di ba? Kasi hindi bibigay sa'yo ng creator kung hindi ka well-deserved, no? Kaya isulat mo doon, no? In a past tense form, tapos i-fill mo na siya, di ba? So, ngayon, ang nagiging problema, okay, madali lang naman magsulat, Coach Tolitz, napakadali lang magsulat, napakadali lang naman sabihin yan, napakadali lang naman i-claim yan, di ba, Coach? Kumbaga, sobrang dali lang naman sabihin eh. Pero ang hirap kasi dahil may mga pumipigil sa akin. Yung iba, pwedeng ang pumipigil is your family, your loved ones, or yung mga nakapaligid sa'yo, yung mga rejection, mga challenges sa'yo. Dami kasing pumipigil eh. Pero alam nyo ba na isa lang naman talaga ang pumipigil sa isang tao kung bakit hindi nila nakukuha yung kanilang pangarap. Aside from mindset, no? And that is very important, our mindset on how we think according to our dreams and our goals in life. Isa sa mga pumipigil sa tao to get those dreams is the profitability. Yung cash flow na tinatawag or yung kung paano sila kumikita. Minsan, no, hindi natin naiintindihan kung paano ba talaga kumita in this kind of industry o sa ginagalawan nating negosyo. Kailangan natin maintindihan how we can benefit from this kind of business and be profitable. Kasi kahit nga ba may tama kang mindset eh. Yung iba, alam nyo, kaya maraming mga nabe-burnout sa ganitong industry. Mindset na lang ng mindset. Power na lang ng power. Diba? Power! Diba? Sigaw ng sigaw. Power! Ganun. Pero, kumbaga, hindi nagtutugma the mindset and the resources. Kumbaga, mindset na lang ng mindset lagi. So, kulang, no? Ano ba yung kulang? Kulang is the money. Kasi kahit na ngayon, sabihin natin that you have the mindset of being a multimillionaire. You have the mindset in having wonderful material things like house, cars, you have the mindset in traveling the world, etc. Pero kung wala ka naman pang-travel, anong gagawin mo? Magta-travel ka sa TV? Hindi. Kailangan mo talaga ng profit for you to get those dreams. Dami dito, lagi sinasabi, gusto ko pong tumulong sa iba. Well, hindi masama yung kagustuhan mong tumulong, pero nagiging contradict kasi yon kung hindi ka profitable sa buhay, hindi ka productive, tapos gusto mong tumulong, ang labo po nun. O, magbibigay ako ng isang example. Meron akong mga business partner before, no? Sabi nila, Coach, gusto kong kumita, pero ang priority ko, gusto kong tumulong. Diba? Ang nangyari, tulong ng tulong. O, bumili ng product, okay? Pagkabili ng product, pinamigay. Di ba? Pinamigay, walang explanation. Ang sabi niya, sige, gamitin mo lang yan, gamitin mo lang yan, gamitin mo. O, ang nangyari, naubos yung product. Nung pinamigay niyang product, hindi binayaran. Lugi siya ngayon. Wala na siyang pambili ulit. So, kung sana ang ginawa niya is hindi niya pinamigay yung produkto niya sa mga tao na yon, no? Na hindi naman interesado talaga. Ang mindset kasi minsan ng mga nagjo-join dito, kapag pinatry nila yung tao, baka sakali. Ayan ang word eh. Baka sakali. Oh, well, ako na po nagsasabi sa inyo, yung baka sakali nyo, mauuwi po yun sa wala. Kasi, been there than that. Instead of ibigay mo yung product mo, yung information pa lang na nanggagaling sa'yo about this opportunity is hindi na yun mababayaran. Kumbaga, walang amount yun na pwedeng ibayad. Tapos, ang mangyayari, pinapamigay mo. So, you're degrading the value. Kaya ang nangyari, nalulugi. Pag nalugi, hindi kumita, nawala, nanisi. O, sino sinisi? Sabi, yung mga kasi pinag-try ko, ganyan, di man lang nagbayad, etc. Ganyan. The goal pa rin, kung ang gusto mo ay tumulong, kailangan mo pa rin kumita. Maliwanag po yun, ano? So, ngayon, the another question is that, how can I be profitable? Paano ba ako magiging profitable in this business? So, for you to be profitable, you need to understand many, many things. Pero, gusto ko lang maintindihan nyo na may tatlo kasing klase ng basihan ng pagiging profitable sa isang ginagawa. So, ano yun, no? Number one is financial security. So, when we say financial security, ito yung basihan na yung ginagawa mo sa buhay mo or yung business na ginagawa mo is nako-cover yung bahay mo, yung sasakyan mo, yung pagkain mo, tsaka basic entertainment mo. So, ang tawag dyan is financial security. So, you are secured. Most of the people na nandito sa financial security, yan yung mga employee.
mga empleyado. Kasi secured sila eh. Kumbaga, hindi nila maiwan yung trabaho nila, which is hindi naman natin goal na ipaiwan yung mga nandito ng mga employee. Hindi naman natin goal, no? Naiwanan nyo yung pagiging empleyado nyo para lang mag-business. Gusto ko lang maintindihan ninyo na ito yung basihan ng tinatawag na profitability. Kung talaga bang profitable yung ginagawa mo at pasok ba dun sa goal mo, sa buhay mo, sa dreams mo, di ba? So, yun, balik ako. Financial security. Kapag yung trabaho mo or ginagawa mo, nako-cover up lahat ng mga bayarin mo sa bahay mo, sasakyan mo, pagkain mo, basic entertainments like nakakapag-travel ka, nakakapag-enjoy ka sa buhay, na-entertain mo ng konti yung sarili mo. Ibig sabihin, you're part of the financial security. May tanong ako, no? Sino dito ang gusto na yung ginagawa nyo is nako-cover yung kailangan nyo about bahay, sasakyan, pagkain, at saka basic entertainment? Sige nga, pakita sa chat box kung sino sa inyo yung gusto na cover yung housing, car, food, and basic entertainment na yan. Ngayon, yung financial security, walang sinabi ang financial security na yan doon sa pangalawang basehan kung profitable ka ba o hindi. Kung ang pag-uusapan natin is yung tinatawag na financial independence. So kung sa financial security, nako-cover mo yung housing, car, food, basic entertainment by doing your job or doing the business by yourself. Etong financial independence, you don't have to work. Hindi mo kailangan magtrabaho because everything is covered. Ito yung tipong yung ginagawa mo or yung investment mo, dumating ka na dun sa point na yung ininvest mo, like dito sa business natin, no? You are investing time, effort, money just to duplicate the business. Meron kang mga taong maturuan na gagawa ng ginagawa mo. That's the main goal, duplication. So pag may mga tao ka na nag-duplicate under your team na gumagawa ng business na kagaya nung ginagawa mo, na kahit hindi ka na gumawa nung ginagawa mo dati, kumikita ka na, covered na yung car, house, food, and basic entertainment. That's what we call financial independence. Okay? So, ngayon, isa pang tanong ko ngayon, kung sino ang mga tao na gusto naman ng financial independency. Yan. Wala na namang sinabi yan. Okay? Mas gusto ko to, sabi ni Ate Ana. Wala na naman yan. Ibig ko sabihin, itong financial independence, walang sinabi yan dun sa last na pag-uusapan natin ngayong gabi. Yung last na basihan ng pagiging profitable is kung nandito ka na sa point na to. Tinatawag nating financial freedom. Well, paano naman yan, Coach Tolitz? Paano ba yung pagiging financially free? So pag sinabing financial freedom, sa financial freedom, you don't have to work. And everything you can think of is covered. Ibig sabihin, sa financial freedom, hindi ka na nagtatrabaho pero iniisip mo pa lang yung gusto mo, covered na agad. So for example, dumating ka sa point na iniisip mo, ang hirap mag-travel by land. Gusto ko ng airplane. Covered na agad yun. Kaya mong bilhin. Kaya mong kunin. Ang init dito sa Pilipinas, parang gusto kong magmamasyal sa US. Covered na agad yun. Iniisip mo pa lang covered na. Gusto ko ng lasa ng Wagyu beef sa Japan. Diba? Parang nakakasawa yung baka dito sa Pilipinas. Parang mga ganyan. Iniisip mo palang covered na agad. Bakit? Because you are financially free. And yan ang goal nating lahat. Hindi ko kayo tatanungin kung sinong may gusto niyan. Pero that's the main goal. To be in the point that you are experiencing financial freedom. Sa point na yon, kung ano man yung pangarap mo kapag nandoon ka sa point ng financial freedom, ang mangyayari is that kaya mong gawin lahat ng pangarap mo. Gusto mong tumulong? Financially free ka? O naisip mo, gusto ko magtayo ng home for the aged, gusto mo magtayo ng mga charity about sa mga bata na hamog, na gusto mo magkaroon sila ng mga bahay, gusto mo kumain ng mga ganito, gusto mo silang mapakain, lahat sila, gusto mo magpatayo ng mga bahay sa Africa, naiisip mo pa lang yun, covered na. Ang goal is to be financially free kung gusto mong tumulong sa maraming tao. Okay? Napakaliwanag po no? Napakaliwanag no? O yung iba, gusto mong magkaroon ng sasakyan, malaking bahay, tumulong sa pamilya mo, makuha lahat ng pangarap mo. Walang ibang sagot po dun sa pangarap na yon, kundi financial freedom. Kailangan mo maging financially free. Kasi ganito yan eh. Kapag daw ikaw, hindi mo nakokontrol yung pera mo, ang mangyayari, ikaw yung kinokontrol ng pera mo.
So, mahirap yun. Kumbaga, kapag hindi mo mabili yung gusto mo dahil kinokontrol ka ng pera mo eh. Hindi mo mabili gusto mo. Pero kapag ikaw yung nagkokontrol ng pera, kahit anong gusto mo, mabibili mo. Kahit anong gusto mo, magagawa mo. Kahit sino, pwede mo tulungan. Pero kapag yung money yung may control sa'yo, mag-iisip ka muna eh. Parang, sayang yung pera. Diba? Kasi hindi ka financially free. That's why, financial freedom is the main goal na tinuturo natin ngayong hapon na to or ngayong gabi na to. Okay? Ngayon, ano yung mga nagiging hindrance kung bakit hindi nagiging financially free ang mga tao? Kasi ganito, meron tayong tinatawag na mindset about money. Hindi naman ako ganun katanda pagdating sa industry, pero ang dami ko nang nakitang mga tao na naging productive sila pagdating sa business. Kumita ng malaki, nagkaroon ng malalaking bahay, ka-travel sila, etc. Pero bumaba pa rin. Meron naman ako mga nakita na nag-join, kung saan-saan na nag-join, etc. Ganto, pero walang nangyari. At isa lang sa mga na-realize ko or naiintindihan ko sa patana ng pagnenegosyo ko is that the mindset about money ay isa sa may pinakamalaking ambag sa success ng isang tao sa ganitong industriya. When you say mindset about money, ano ba talaga yung tingin mo pagdating sa pera? Masama ba para sa iyo ang pera? Mabuti ba para sa iyo ang pera? Nagtatrabaho ka ba para sa pera o yung pera yung nagtatrabaho para sa iyo? So, ang daming mindset pagdating sa pera. Ito kasi yung typical na mindset ng mga Pilipino pagdating sa pera. Nung ako po nung bata pa ako, no, pag meron akong gusto na bilhin, pinipigilan ako nung nanay ko. So, naiintindihan ko yung part na dati po wala naman talaga kami, no? Kumbaga, baon ko lang dati sa school nung para 10 piso. College na ako, 150, 1 week, mga ganyan. Kumbaga, na-deprive ako pagdating doon sa pera. Kumbaga, kapag kasi talaga walang-wala ka at nagkaroon ka at wala kang proper mindset about money, talagang magbababay lang talaga yung pera sa'yo. Kikita ka, mawawala. Kikita ka, mawawala. Kaya ang nangyayari sa ibang tao, nagiging okay na lang sila doon sa tinatawag na financial security. Nagiging okay na lang sila pagdating sa trabaho. Kaya yung iba, offeran mo ng business, secured na sila pagdating sa trabaho nila, hindi mo talaga mapapa-oo yan. Bakit? Kasi secured na sila eh. May trabaho na sila, may inaasahan na sila at hindi natin sila masisi. Kasi galing sila sa wala, then nagkaroon sila. So, ang hirap ng transition pag ganun. Ngayon, babalik ako doon sa kwento ko. Nung kami, walang-wala, yun, hindi ko mabili. Tapos lagi sinasabi nanay ko, huwag kang bumili ng ganyan. Wala tayong pera. Na-deprive ako doon. Kaya nung ako po nagkaroon, no? Nung unang-una ako nagkaroon ng pera. Kumbaga, talaga, galit na galit ako sa pera. So may mga tao din ganun. Galit na galit kapag nakahawak ng pera. Parang kumbaga, kulang na lang lahat ng gusto bilhin, di ba? Ayaw na nakakakita ng pera sa bulsa. Pag may nakitang pera sa bulsa, ginagastos agad, di ba? Pinanggagastos agad, pinangahanda, lahat, pinanlilibre, di ba? Ganyan, di ba? So, kumbaga, habang tumatanda ako, lumalaki yung thinking ko about success. Natutunan ko, nagkaroon ako ng kaibigan na pastor. Tapos nagtataka ako, sabi ko, bakit may mga pastor pero bakit kaya may mga pastor na hirap, walang-wala, ganyan. Kasi, tapos napapatanong ako kasi yung iba, nagpipreach about ganito, ganyan. Tapos sila, wala, parang ganun, napapatanong ako. Di, pinag-aralan ko siya. So, pinag-aralan ko talaga. Kasi, meron namang mga nagtuturo na the love of money is the root of evil. Mga ganyan. So, sino ba talaga susundin ko? May nagtuturo about prosperity, may nagtuturo about evilness naman pagdating sa pera. So, eto na, natutunan ko ngayon. Na alam niyo po ba, more than 500 times, na-mention ang pera sa Bible. 500 times. Doon sa 500 times na yon, nagtataka ako, sabi ko, bakit kaya mas maraming binanggit na about sa pera kaysa sa salvation? Sinearch ko ulit. Sabi ko, bakit nga ba? Natutunan ko na it's about greediness, pagiging greedy. Nire-remind tayo na ang pera is nagiging reason ng greediness. Then, sinearch ko ulit, ano ba greediness? Ang greediness pala kapag lack. Kapag kulang na kulang ka, doon ka nagiging greedy. Magbibigay ako example. For example, sa isang family, walang love na nararamdaman yung bata. Kapag walang love na nararamdaman yung bata, sa eskwelahan, nagiging greedy yan sa love. Kaya yan ang papansin, yan ang makulit, yan ang pasaway, yan ang ganito. May mga teacher na nandito. Alam niyo yan, mga teacher na nandito. Na kapag merong problema ang bata na about attitude and behavior in the schools, there's something wrong inside the house, inside the family. Kapag pala greedy ang isang tao, ibig sabihin lack siya. Kasi paano ka magiging sakim kapag kontento ka dun sa meron ka? And eto ang tanong ko ngayon.
kontento ka na ba sa kung anong meron ka ngayon? So kung hindi ka pa kontento, then it's time para gawin mong kontento yung sarili mo. Magkaiba yung mina-mindset mo yung sarili mo na kontento ka na dun sa talagang kontento ka na. Alam mo, kahit hindi mo i-mindset yung sarili mo, 'di ba? And that's the main goal. Kaya nga siya tinawag na financial freedom. And ang nagiging problema minsan at madalas ng Pilipino is the mindset about what? About money. Okay? About pera. So, if you want to become profitable in this business or in any kind of business that you have, no? Kailangan maging proper yung mindset mo pagdating sa pera. Ngayon, ano ba yung mga mindset na yan pagdating sa pera? Meron number one, fear, takot. Yung iba, takot na pagalawin yung pera nila. Kumbaga, takot mawalan at takot magkaroon. Sino yung takot dito magkaroon ng pera? Di ba? Ngayon, kung hindi ka takot magkaroon ng pera, dapat hindi ka rin takot mawalan ng pera. Kailangan natin yun maintindihan. Parang buhay lang yan eh. Alam mo, sa buhay, hindi mo may enjoy yung buhay na meron ka kung hindi mo kayang enjoyin yung reality na mamamatay ka din. Kasi kung hindi mo ma-attain sa sarili mo na mamamatay ka pagdating ng panahon, wala, magmumukbok ka lang sa sangsulok, hindi mo ma-enjoy ang buhay. 'Di ba? Pero kung alam mo sa sarili mo na darating sa point na mamamatay ka rin, i-enjoy mo na yung buhay ngayon. And ganun din pagdating sa pera. Dapat hindi ka takot mawalan dahil alam mo kung paano ka magkaroon. Nagigets? Kasi hindi ka magkakaroon kung lagi kang takot mawalan. Tandaan nyo po yan, ha? So, it's about investment and gain. Ano pa? Doubt. Lagi nagdududa. Pagdating sa business, if you want to be profitable in this business, kailangan walang doubt. Malabong mangyari na kumita ka kung lagi ka nagdududa. Kasi magdududa ka sa sarili mo agad eh. Pag nagduda ka sa sarili mo, magdududa ka rin sa sistema. Pag nagduda ka sa sistema, magdududa ka sa negosyo. Pag nagduda ka sa negosyo, magdududa ka sa proseso. O di hindi ka kikita, duda na lang ng kikitain mo. Ganun lang naman yun. Kahirapan mindset. Lagi na lang hirap. Lagi na lang wala. Lagi na lang kapos. When we say poverty mindset, tanggalin niyo yung mindset na ang hirap ng pera kasi alam nyo ba, ang pera, piniprint lang yan ng World Bank tsaka ng Central Bank ng Pilipinas, Bangko Sentral. Every day, millions of peso ang iniimprenta ng Bangko Sentral. So, ibig sabihin na merong pera. Oh, nagkataon lang wala kang pera kasi lagi mo sinasabing mahirap ka, wala kang pera, hindi ka talaga magkakapera kapag yun ang mindset mo. Kaya importante yun na maintindihan nating lahat na kailangan maitama yung mindset na yun sa pera, yung poverty, mawala. Kasi, paano ka papayamanin? Paano ka yayaman? Paano ka magkakaroon? Kung ikaw mismo, laging ang tingin mo sa sarili mo, mahirap ka lang, wala kang pera. Wala talagang mangyayari sa'yo, di ba? Ano pa? Tingnan natin, ano pa? Inferiority complex, hindi mo deserve. Yan yung hindi ko deserve, Coach Tolitz. Hindi ko deserve ng maraming pera. Hindi ko deserve ng ganito. Wala. Kapag gano'n ang thinking mo, hindi mo talaga magiging deserve. Laging mababa yung tingin mo sa sarili mo. Wala talaga. Victim mentality, nag-invest, walang nangyari. Ang problema naman pala talaga sila kasi wala silang proper mindset sa pera, hindi sila kumita. Ang sisisihin yung mga, alam mo na. So, laging pa-victim. Huwag ganun ang thinking natin, ano? Tapos meron pa, herd mentality. Kaya maraming tao, no, nai-scam pagdating sa pera. Nalulugi. Bakit? Kasi kapag narinig, uy, may magandang ganito, nag-invest sa ganito, kumita naman yan. Gagayahin agad. Laging instant, agad-agad ang gustong mangyari. Gusto agad pag nag-invest ng pera, kikita agad yung pera. So, hindi rin ganun. Kumbaga, ang pera ho, hindi yan instantly nangyayari na lumalaki, no? Parang halaman yan. Ang halaman, kapag itinanim mo, hindi agad may bunga agad na isang basket. Hindi mangyari yun. Malabong mangyari po yun, di ba? Walang instant, walang agad-agad pagdating sa negosyo. Bino-workout po yan. Isa pa, no? Yung scarcity, yung kakapusan. Laging kakapusan mindset. Laging wala. Ini-invite mo to invest in the trainings, umattend sa mga events. Ang laging sagot, wala. Kapos sa pera, kapos sa time, kapos sa... Kapag ho laging kapos ang mindset, kapos din ho ang gain. Kaya kokonti lang ang taong successful. Bibihira yung mga tao na ang mindset is walang kakapusan. Kumbaga laging abundance, laging mayaman ang mindset dapat natin. Kasi it will reflect on the attitude that we have, the behavior that we have. We will attract the positive things and then we will attract all the good things about the opportunity. Then suddenly we will gain positively. Okay? Hindi tayo mag-gain ng negative. And
Another is security, sigurado. Pag maglalabas ng pera, laging gusto na may kita, sureball na may balik, sureball na may ganto. Naku po, kung gusto nyo ng ganon na mindset, dapat sigurado ka rin na gagalaw ka, sigurado ka rin na gagamitin mo yung product, sigurado ka rin na i-share mo yung business, at sigurado ka na may mindset ka of growth. Palakihin talaga yung business to scale it up. Hindi pwedeng ang mindset mo lang, lagay ka ng lagay ng pera, iniisip mo babalik ng babalik. Hindi ganon ang business. Tradition, nakasanayan. Ano ba ang nakasanayan ng mga Pilipino? Empleyado. Walang masama sa pagiging empleyado. One of my best mentor and coach here in this industry, nanggaling sa pagiging empleyado, nag-start as a side hustle lang about this. Kumbaga, nakita ko yung pagbabago na malaki sa buhay niya, na nakukwento niya sa akin. Isa yun sa mga idol ko. Well, hindi masama pagiging empleyado. Ang masama, yung mag-stay ka dyan sa security mo na pinangahawakan. Kasi hindi habang buhay, malakas ka, hindi habang buhay, kaya mong magtrabaho, hindi habang buhay, kumbaga, wala kang sakit. Ang maganda sa business na ginagalawan natin, priority yung holistic wellness. Ito, lagi kong naririnig to about Filipino mindset and Chinese mindset. Ang Pilipino, mag-aral ka mabuti para paglaki mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Yan ang tradisyon na matagal na ng Pilipino. Kaya nga nung nag-drop out po ako at nag-decide ako to be an entrepreneur, nagalit yung buong angkan namin kasi ako lang ang inaasahan to graduate 4 years course pero hindi pa nangyari, di ba? Sa mga Chinese, well, ikaw aral mabuti para ikaw tayo negosyo, di ba? So ang layo, di ba? Kung titingnan natin sa Pilipinas, sa lugar na lang namin sa Isabela, no? Paramihan ng mga bilyonaryo talaga is puro Chinese. Kung i-open lang natin yung mind natin at titignan natin yung kung ano mindset meron sila, wala silang tradisyon na ganun. Wala silang nakasanayan about employee. Lahat ng top billionaires in the Philippines, Go Kong Wei, Lucio Tan, puro Chinese, di ba? Halos. Henry C, di ba? Puro Chinese halos. Superstitious belief. Kailangan talaga mawala yan sa mga buhay natin if you want to be profitable in life. Kailangan mawala yung takot nyo, mawala yung duda nyo, yung kahirapan mindset nyo, at huwag kayong mag-stick sa pagiging comfortable. Yun pa yung isa. You need to go out to your comfort zone for you to experience more in life. Okay, sabi ni Pastor Hill, no, nabasa ko lang dito, money is a good servant, but a worst master. So let's make money as our servant. Tama yun, di ba? Yun ang i-goal natin. With that, no, maraming salamat. Yun lang ang aking gustong share within this hour sa lahat ng mga nandirito at nakikinig, no. Kailangan nating maintindihan that our main goal is to be profitable in this business, to be productive. Kaya this month, kailangan yung makapag-produce. Kailangan nating pakinabangan kung ano man yung opportunity na pinagkaloob sa atin ng creator natin ngayon at maitulong natin sa ibang tao. Okay? At isa sa mga way for you to be profitable this month of May is to attend every events and at the same time, talk to people. So dream big, aim high, and never ever ever give up. God bless everyone.